Hello, ADHD fam! So, welcome to the first episode ever of my relationship series with my husband. So, I'm going to ask him several questions from you guys. And, gagawin pa namin to ng part 2 and part 3. Huwag kayong mag-alala kasi ang haba ng recording namin. Pero, I hope you enjoy and I hope you will learn a thing or two from this video episode. So, welcome! Ngayon lang namin ulit na record to for the third attempt. Yes. Pero, better late than never. Dapat nung February pa to eh. Yes. Pero ngayon lang natin na-record. Yes. Hi! So, pakilala ka naman. Hi, my name is Brian. I'm the husband of Michelle. Maraming salamat sa pagsasabi ng full name ko, ha? Mitch. Ayun, sakto. So, in this video podcast, we are going to discuss yung mga questions nyo sa group about ADHD and relationships. Relationships. Exactly. Relationships. Okay, ito na. So, for the first question, if your relationship is in LDR, Bakit what... ba kami sa baba? Hindi na contest. Joke lang. As you can see in my face, malapit ko na mawala yung pasensya ko. If your relationship is in LDR, what are the things that you should do and how to pursue family in LDR? LDR? Kasi bago naman tayo malagay sa isang relationship or bago tayo nag-impisa maging boyfriend-girlfriend, we know na hindi mo gusto na LDR tayo. Ako rin, hindi ko rin naman nakita na magkaroon ng LDR or mapunta sa ganung relationship na long distance. So, siguro, bago tayo mapunta sa dating stage, ilagay mo natin kung ano yung mga gusto at ayaw natin sa isang relationship bago tayo pumasok sa ganong relationship. Boyfriend, girlfriend ba lang? So, hindi mo recommended ang LDR? Di ko rin recommended. Ako naman kasi, depende sa yun eh. Kasi may mga nakilala naman tayo na in LDR settings din eh. Pero kasi, ideal para sa atin na hindi mag-LDR or sinikap natin na hindi na mag-LDR. It's our choice. Their choice. Your choice, your? Music. Exactly. So, kung gusto niyo mag-LDR, go! Ano ba yung cons and pros? Yeah. Cons and pros? Pros and cons? Pros and cons. Pros and cons? Nasa inyo yun. And sa atin, yung pros and cons, nasa atin yun. So, nag-say tayo na, Hindi talaga. ideal mag-LDR. So, it's up to them. Kasi, para sa atin, hindi tayo pro sa LDR. So, hindi namin dinidiscourage ang LDR. Pero, I think when it comes to ADHD and relationships, since ADHD is mahina tayo dun sa permanence. Sa oras, sa tao, 'di ba? Mahirap tayong makatanda ng mga dates or mga mga events. Tapos LDR pa kayo. So I'm not sure kung paano kayo magsusurvive with ADHD tapos LDR, 'di ba? Though yun nga yun yung baka naman kasi sila may ways naman may technology naman pwede sila makita virtually. So hindi sila makakalimutan ng partners nila na may ADHD. So pag dating nila sa point na mag-decide sila na magkita ulit, matatandaan nila, makikilala pa rin nila yung Isa't isa. Grabe naman, amnesia na pala pinag-uusapan natin dito. Hindi kasi di ba, parang baka makalimutan, di ba? Noong sigurong araw na wala pang Zoom call. Or, mga snail mail pa yung uso. Yun, siguro. Or kung magaling mag-drawing yung partner mo, i-self-portrait niyo yung partner mo, ito ako ngayon. After 6 months, ito ako ngayon. After 12 months, ito na ako ngayon. Mahaba na ng pahaba yung buhok ko. May preference. Pero ngayon, siguro, kung kaya nila. Pero, yun nga sa atin, hindi tayo, ideally, hindi natin pinili mag-LDR.
Kasi nga, ang hirap eh. Yun Bang na, hirap. may pros and cons. So, mas nakikita natin yung cons kaysa sa pros. Tama na, tigilan na natin to. So, wag na. Wag na mag-LDR. Sige, next. Choice. Okay, sige, next question. Okay. How much of the bad moments were due to ADHD? Does it even matter whether it's due to ADHD in solving conflicts? What negotiations were established in dealing with ADHD together? Ano yan? Since boyfriend-girlfriend or ngayong married? Siguro nung nalaman ko. Ngayong nalaman? Nung nalaman? Oo, diagnose na ako. Kasi for me, yung na-diagnose ka, it's just confirmation. So, kung sasabihin mo kung during married, hindi naman, parang, kumbaga ang conflict, parang ulan yan eh. Hindi mo naman kailangang anticipate or hindi mo pwedeng ma-anticipate na, parating, iwas ka this day hindi tayo mag-uusap this day kasi may conflict. Hindi naman pwede yun eh. Ganon ka-advance mag-isip. So, kung may conflict, harapin mo. Or kung may conflict, deal natin. Oo. Siguro kasi parang minsan yung mga tao masyadong looped in dun sa technicality na, kasi may ADHD ako kasi, di ba? Hindi, kasi kung isipin ko lagi na, kasi may ADHD siya, kaya may conflict. Hindi naman pwede yun. So, ibig sabihin, sisisi natin sa ADHD mo na kaya may conflict. Oo. Na nasunog yung bahay kasi may ADHD kayo. Nalimutan kasi isara yung... Hindi naman pwede yun, di ba? Nalimutan isara yung diba? oo. Wag namang isisi lagi sa kondisyon. Ayun, oo. Kasi syempre, relationships is a, relationship is a two-way street. Syempre, may point yung tanong, pero for the sake of sa nagtanong, kidding aside din nga, wag nating i-anticipate na lagi na lang pag may conflict sa ADHD yung sisisihin. Yeah. Minsan it's our choice Ba't nagkaroon ng conflict? Exactly. Pinabayaan ko, napabayaan mo. Oo. Though, sabihin natin, nakalimutan mo, hindi kita na-remindan. Oo. Halimbawa, example, putulan tayo ng tubig. Conflict yun. Oo, kasi yun. madalas ako makalimot ng bayarin eh. In my part, nagkulang ako na i-remind ka na, sa ganitong date, magbabayad. Hindi ko nasabi sa'yo. Dumating yung due date, nag-overdue. Dumating yung next day. Naputulan. Or the other week, naputulan. Yeah. So, a conflict, sisisi ba natin kasi may ADHD ka, kaya naputulan tayo. Di ba? Kesa mag-move forward. Ang brutal naman kung sabihin, lagi na lang sinisisi doon. Oo. Let it be na may ADHD, pero it doesn't mean na kailangan pag may conflict, so isisisi or sabihin na natin na sige, may ADHD, iwasan natin yung conflict. Hindi pwede. Hindi pwede. Iwasan yung conflict. Nandiyan yung conflict Kumbaga, ang Pilipinas hindi pwedeng umiwas pag may bagyo. Nandiyan yung bagyo. Ang Pilipinas pwedeng pumunta muna sa tabi ni Japan, hindi kaya ni Malaysia. Hindi pwede. So, nandiyan si Pilipinas, si bagyo dadaan. So, you're meaning to say conflicts are inevitable. It's just a matter of how we handle the conflict. Parang papalakpakan kita kung may mo yung conflict. Oo. Kasi napaka-perfect. Parang parang perfectionist. Ang galing mo mag-remind sa sarili mo na pag ginawa ko to or hindi ko ginawa to, magkakaroon ng conflict. So, ako as a person na may mapapakalimutan din, ikaw as a person na tama. Hindi mo may iwasan din na magkaroon ng issue or conflict. Mangyayari yun. At hindi natin may iwasan yun. So, deal with it. Padaanin natin, then deal with it. Magkasawa na tayo Hindi naman yung pag may conflict sino may kasalanan, deal mo yan. Hindi naman pwede. Hindi naman pwede, di ba? Round 1, fight! Boxing pala. Hindi naman pwede. So, kailangan, kung may conflict, upuan na. Own up, process it. Next time, wag na lang gawin. For us yun So, yun yung sa amin. Oo. And that question is, yun nga, yung for the sake na nagtanong, yun nga, na wag agad-agad, parang wag naman lagi isisi na, kasi may ADHD, kaya
Tapos Yeah, sunog yung bahay. oo, Hindi oo. naman, or may nakalimutan. Oo. Kaya hindi nakapagbayad ng ganito. Or, Yes. kasi, kaya siya naggaganyan kasi meron siyang kondisyon. So, Hindi lang ADHD. Parang, in all forms of situation na pinagdaraanan ng isang tao. Aside ADHD, hindi naman natin kailangan lagi na lang isisi sa isang bagay. Kasi ganyan, may ganito eh. Kasi si ganyan, may ganyan. Even may mga tao may kapansanan, nakakagawa ng paraan para solusyonan yung sitwasyon or maging okay yung buhay nila. Ang punto lang doon, you're not your ADHD. You're not you yourself as a person. Hindi ka 100% ADHD. So, kami yun we don't recommend na dahil may ADHD ka or dahil may ADHD yung isa, kaya nagkakaganon. Kasi at the end of the day, you're still that two persons in the relationship and you need to work it out. You need to sit it out. And conflicts are inevitable. It's a daily part of routine. Wow. Darating yun eh. Darating yan. Yes, darating. Hindi mo siya mahiiwasan. Or hindi siya yung parang bagyo na whoop! Pwede kang umiwas. Hindi naman pwede. Ano paghandaan mo? Pwede mo paghandaan. So, susunod may conflict. Paghandaan na lang. Or susunod, kung para di mangyari ulit, or mangyayari man, light na lang, at least, makaka-recover ka agad. Exactly. Okay. So, next question. What can your loved ones do for you to manage your ADHD? Like specifics. Do you need help in scheduling, pushing you to do things, words of encouragement, and the like? Siguro ako muna yung sasagot dito. Sige. Kasi ako yung merong ADHD, di ba? Okay. Kailangan ko ng help sa pag-remind sa bills. Pagmambayad ng bills. And every time na aalis ako, pupunta ako sa kung saan hindi ko siya kasama. Kailangan ko ng someone na magre-remind sa akin, nadala mo ba yung wallet mo, nadala mo ba yung cellphone mo, nadala mo ba yung earphones mo, nakapagpulbo ka ba, ganito, ganyan. So, para merong tao na nag-iterate sa akin kung ano yung kailangan. Siguro doon lang, sa parts na yon yung kailangan ko talaga ng help. Kasi minsan kapag on the go na ako, nalilimutan ko ng dalhin yung mga essentials. So, ikaw ba? May naisip ka pa ba? Ayun, kasi depende sa tao eh, na may ADHD. Katulad mo, particularly nga sa'yo. Hindi naman lahat kayo ganyan eh. So, sa'yo, in particular, yun yung mga reminders ko sa'yo. Kasi yun ka nga. Yun yung tendency mo. So, yun yung paulit-ulit kong ginagawa. Every time na lalabas ka. So, yun. And kung meron pang iba, emotions. Movies. Mga triggers. This one. Ayaw mo na mga horror. Oo. Tsaka kasi, ikaw din, kapag kunyari, pinaprompt po ako i-process yung emotion eh. Kasi like, for example, kapag hindi na ako nagsasalita, magtatanong na yan sa akin. Okay ka lang ba? Nung iniisip mo, may pinoproblema ka ba? May nangyari ba sa trabaho? May nakaaway ka ba? O may nakasakit ba sa'yo verbally? So, pinipilit niya akong i-process yung emotions ko. Di ba parang, pag may ADHD ka, hindi parang pag may ADHD ka, mabagal ka talaga mag-process ng emotion. So, si husband, yung nagpa-prompt sa akin mag-process ng emotions. Kasi pag kunyari may nangyari na hindi maganda for the both of us, hindi ko siya basta-basta or hindi ko siya kayang harapin agad eh. Si husband yung, hindi, pag-usapan natin to, upuan natin to, anong nararamdaman mo, anong naiisip mo, kasi siya yung nagsasabi sa akin na i-process. So, diba? Yun. I mean, for you, applicable yun na kailangan i-drag kita dito o harapin natin to. Pero hindi natin alam sa iba na syempre yung iba, it takes time. Syempre, it takes time na kayanin talaga nila kasi kung ipipilit mo yung iba, baka lalo lumala. So, exactly. It's up to kung sino man yung may ADHD. Yung pwedeng gawin yun, applicable. Kung applicable yung ganung scenario or ganung approach. Oo, kasi ito hindi lahat ng partner kayang umupo at pag-usapan yung emotions nila. Kasi si hubby, though wala naman siyang ADHD, syempre lalaki, mahirap din para sa kanilang i-process agad yung emotions. So, ang nga lang doon, ang medyo mahirap nga lang kasi ako mabagal ding umunawa
Tapos pag siya may nararamdaman na, kailangan, yung parang yung compromise namin, kailangan niya sabihin sa akin yung nararamdaman niya kasi hindi ko siya magigets o hindi ko siya maiintindihan agad o hindi ko siya masisense agad. So may usapan kami na pag hindi mo sinabi sa akin kung ano yung nararamdaman mo, it's your accountability dahil hindi mo sinabi sa akin. Parang hindi niya ako pwedeng i-expect na maiintindihan ko kaagad, mapoprocess ko kaagad. So, kailangan niya, sa part niya na sabihin sa akin. Pero, yun lang yung caveat doon. Hindi lahat ng couples merong capability or capacity to talk about their emotions. 'Di ba? Agad-agad. Oo. I mean, hindi mo pwedeng sabihin na, every couple, hindi naman lahat kayang gawin yun. Pero, ideally kasi, mas okay nga na pag-usapan. Yeah. Pero may iba kasi, hindi kagad-agad. Hindi kaya. Oo. Siguro, kung iba, kailangan mo ng alak or alcohol bago kayo mag-usap-usap. True. Baka, or may gawin muna kayo bago kayo mag-usap. Oo. So, it's good. That's good. Pero, ideal talaga, communication. May communication pa rin. Oo. Hindi pwedeng lagi na lang, hindi nyo pwedeng sabihin na, hindi applicable sa amin yung communication, hindi namin kailangan pag-usapan pa yan. Pero, as a couple, ano nyo yan kumbaga, backbone nyo na yan na magkaroon ng communication, open communication. I agree. Kung hindi nyo kayang pag-usapan ngayon, take time. Kung kaya na this next weekend, usapan. Yes. Huwag nyo palalipasin. Kasi, pag di nyo pinag-usapan, di nyo nasara, or di nyo na plancha, conflict yan. Yun. So, hindi nyo talaga maiiwasan yung conflict. Oo. Kasi, pag yung conflict na yan, nandyan na, Oo. hindi nyo pa ba ayusin? Yes. Hindi nyo pa ba harapin? Hindi nyo pwedeng iwasan. Pag iniwasan, hindi magiging yung relationship. Hindi Hindi mag-work. Oo. Hindi tatagal. Oo, tapos magtatago pa kayo na samaan ng loob sa isa't isa. No? Resentment, di ba? Na, kasi ikaw, kasi nung, di ba? Yung yan. Si kasi, ikaw si kasi ganito, si kasi ganyan. Nag-work pa ba yung relationship nyo na mag-sisisiyan pa kayo? Oo. So, mas maganda. Kapag usapan, hindi ko sinasabing agad-agad, pero kung hanggat maaari, kapag usapan. Yeah. Tsaka ano yun? Ito, in terms of emotion to na sinasabi mo sa itong pinag-usapan natin na paano ko i-dinidil yung ADHD pag may yung ADHD moments mo. So, in terms of emotion, ganon. Kasi nga, pag emotion, ang hirap pag binangko mo nung binangko, sasabog ka. Oo. Pag dumating si conflict, ang topic lang ng conflict is due date. Pero naungkat na, no? Naging historya na kayong dalawa bigla. Ungkatan na yan. So, ungkatan na ng past. hindi lang due date yung problema. Magiging conflict, marami pa pala. Ungkatan na to ng past. Mas maganda hanggat maaari. Pag-usapan nyo yun. Pag-usapan talaga. Para di magpatong-patong. Pero it's it's a skill that you need to practice. It's a skill that you need to learn together as a couple. Kasi every couple has different dynamics. You know, you are two people brought together with different backgrounds, with different upbringings. So, culture. Definitely, possibly culture kung afamang jowa mo. Yung two people brought together and then magkaiba kayo sa lahat ng bagay, 'di ba? So, communication is something that you need to discuss. Both of you need to learn how to communicate to one another because it's a skill 'di ba? Yes, hindi lang na parang dumating kayo sa point na couple tayo. Dumating pa rin kayo sa point na kinilala niyo isa't isa. Exactly. Na click ba kami? Pwede ba kaming mag-boyfriend girlfriend? Pwede ko ba siyang ligawan? Dumating pa rin kayo sa point na nakita niyo yung sarili niyo sa kanya. And ano yung magiging buhay niyo ng kayo. So, naisip niyo na yun bago kayo pumunta sa ganung relationship. Okay. But, still,
kinilala niyo isa't isa, inalam niyo kung paano makipag-communicate sa isa't isa. Exactly. So, alam niyo paano kausapin yung isa't isa. Yep. So, walang rason na sabihin, hindi, si ADHD kasi yan eh. Kaya di siya marunong makaintindi or hindi niya natatandaan yung mga sinasabi ko sa kanya. Still, bago kayo napunta sa ganyang relationship, inalam niyo mo rin pa rin ang isa't isa paano makipag-communicate. Tama. So, walang rason para sabihin na hindi, si ADHD yun. Or hindi, kasi ang hirap talaga niyang kausapin or ang hirap niyang Katulad mo, katina ko pa sinabing, yan, Yan, bante diba? ka, di ba? communication. 3 beses ko na yung sinabi sa kanya. Masarap sumandal. Di na mo, ginawa Masarap pa na sumandal eh. Ito na, liyoko na ako. Oh. Yun. So, siguro yun, na communication, yung basic na paano ma-deal. Foundation of every relationship Paano is ma-deal? communication. Pag may partner kang may ADHD or ikaw may ADHD ka, sa communication eh. Na Exactly, paano masasabi sa partner mo na ganito, may ganitong issue, may ganitong ako nararamdaman. So, kung di mo sinabi, it's your choice na hindi mo sinabi. Exactly. Pero wag mo siya sisisihin na, kasi ikaw, di ka nakikinig, wala ka naman sinabi. Exactly. So, ganun nga. kailangan magsabihan kayo. It's a two-way street. Okay. Next question. How do you deal with arguments? Are there... Ay, mali. Ito muna. Sorry. Ulit. Next question. What are the accommodations for ADHD that your husband makes and how long before this got introduced, developed into your relationship? Sige, ako muna sasagot. Kasi, actually, to be completely honest, wala naman nagbago mula nung na-diagnose ako with ADHD kasi nga, sabi nga niya, parang confirmation na lang yung diagnosis ko kasi nakikita na niya na rin yun sa akin even way before yung boyfriend-girlfriend pa lang kami. So, when it comes to accommodations, siguro nagkaroon lang ng malinaw na boundaries when it comes to the communication. Like, yun nga, he cannot expect me to know his emotions o masense ko yung emotions niya ahead of time. Sinabi ko sa kanya na it's my weakness to know emotions or social cues, mahina ako doon. So, unless sabihin niya sa akin, yung nararamdaman niya, hindi niya ako pwedeng asahan na magigets ko kaagad. Or, meron ding, sa communication din, like, kunyari, meron kaming yung parang corkboard nga sa may working desk ko, na yun, doon niya pinipin lahat ng bills namin. And, parang nung one time, napagtalunan nga namin yung bills kasi naputulan nga ng tubig. Tapos sabi ko sa kanya, kasi nung pinin mo doon, hindi ko naman alam kung anong gagawin ko. Like, alam mo yon, literal na hindi ko alam yung gagawin ko kahit nasa karamihan ng tao. Given na, pag pinin doon, syempre, bayaran mo. 'Di ba? Bayaran mo, bills yun eh. Pero sa akin kasi, syempre, working din ako. Tapos, may lapos pa ako sa ganun department. So, kailangan sabihin niya sa akin. Kasi, may natutunan ko lang to somewhere eh. Sorry. Yan, ulitin ko na lang. Natutunan ko to somewhere na merong dalawang types ng tao when it comes to communication. Yung isa, inferred. Inferred meaning, ito yung mga tao na pag nakipag-communicate sila, hindi diretso. Hindi sila straight to the point. Meron yung literal communicators. Ibig sabihin, you need to be literal to them kung ano yung gusto mong mangyari or kung ano yung gusto mong sabihin kasi literal silang makipag-usap. Hindi mo sila pwedeng ipaligoy-ligoy sa Tagalog. Bawal sa kanila ipaligoy-ligoy. So, ako, literal ako, siya inferred. So, doon, actually, nagbunga rin ng maraming away yun eh. Yung side na yun. It takes time kasi. Oo. Na hindi naman agad-agad na, first year of marriage or first year of relationship, boyfriend-girlfriend. Perfect nang basa na natin yung differences ng isa't isa or paano natin kausapin ang isa't isa. It takes time talaga na sabi ko nga papalakpakan ko talaga yung mga tao kaya nilang basahin yung ugali or circumstances ng partner nila aside na may ADHD na. Nagawa nilang prevent yung conflict, iwasan yung conflict. Wow, paano yan? So, napalakpakan ko sila. Kasi nga, sa akin, for me, I know my lapses. Alam ko yung lapses mo. So, may mga tendency na
alam ko nang may ganito kang allowances, Oo. hindi ko pa rin magagawa. Yeah. Parang bawal na tumawid pero tatawid pa rin Tumawid ako. ka pa rin. Tigas sa ulo Parang mo eh. ganon, di ba? So, Oo. hindi maiiwasan yung conflict. Oo. So, pagdating sa ADHD, yun nga, nasabi mo nga, na it's a confirmation na yung diagnosis. Mhm. Pero, napapansin ko na siya nung boyfriend-girlfriend pa lang tayo. Oo. Sabihin na nating, nung karoon ka ng diagnosis, meron na akong salamin, luminaw. Luminaw na. So, alam ko na Na-confirm yung, na lang. yes, alam na yung mga boundaries, ano yung mga dapat at hindi dapat, Yes. yung mga kailangang gawin at hindi dapat gawin. Exactly. Ano yung mga bagay na pwede mong ika-trigger, ikagalit, ano yung mga, ano yung state mo kapag ganitong flat ka. Oo. So, as for me, hindi ko naman laging ngayon, hindi ko na pwedeng asahan na, masaya siya. So, may gusto kong gawin niya. Oo. Gawin siya sa akin. Oo. Hindi ko pwedeng expect na gagawin mo yon. Yeah. Unless sabihin ko. Unless sabihin. Diba? Oo. Na, uy, masaya siya. Papalibre ako sa kanya ng something. Mm. Hindi ko pwedeng sabihin na, uy, alam mo, sarap kumain dyan. Okay, masarap kumain dyan. Alis tayo. So, ano sa akin? In a typical person, Oo. siguro, magtatampo. Kikim-kimin. Oo. Then, kapag nagkaroon ng conflict, ako nga, di mo ko lilibre. Oo. So, alam mo yun, nagiging basura mong itatapon mo pagka dating ng araw. Yeah. So, may ganong tendency na pwedeng mangyari. Yeah. So, as a literal nga, syempre sasabihin ko na, Labs, pag sahod mo, kain tayo ng empanada. Like, sinabi ko Ginawa sa'yo, niya yun diba? kahapon. So, Oo. hindi ko sinabi ng sarap ng empanada, no? Oo. Oo. Kasi, masarap talaga yung empanada. Hindi niya ako pwedeng i-manipulate. Masarap talaga yung empanada. Oo. Pero, Ano gagawin ko kung masarap yung empanada, di ba? Unless sabihin ko na, tara, bili tayo. Ayun. Naging malinaw na gusto niyang kumain ng empanada, gusto niya mag-ice cream pagkatapos. Di ba? Yun. Hindi yung parang Pabali ka lang or i-ano lang kita. masarap yung empanada. Oh, okay, anong gagawin ko? Seseguin lang kita na masarap yung empanada. Anong gagawin yun? It's a different, it's our differences na kailangan nating pag-aralan, paano makipag-usap. Yep. So, I think, ganun nga yung pwedeng gawin ng iba. Mhm. Na, though, sabihin natin, sige, may mga couple na pareho na inferred, pareho na literal. Mhm. Pero, din sila eh. Yeah. Baka kaya nilang makipag-communicate ng isa't isa. Baka madali lang sa kanila yun. Oo. Or paano tayong kaiba na inferred and literal. Yeah. Na, kailangan, paano ako makipag-communicate sa'yo. I think, yung comfort zone. Inferred ako eh. So, dapat, intindihin niya ako as inferred. Mali Literal yun. kailangan intindihan niya ako as literal. Sa relationship nga, it's a two-way street. So, Give and take. you need to labas ka sa comfort zone mo, Yeah. lalo na sa mga lalaki, alamin mo paano mo siya kakausapin Exactly. nang hindi lalabas na maging conflict. Oo. Diba? Amen, brother. Okay, next So- question. Umahaba na yung paliwanag niya. Baka wala na maisagot sa mga susunod. Baka titigan na lang ako eh. Maubos. Next question. Okay. Okay, next question. How do you deal with arguments? Are there instances when you feel like exploding, shouting due to being overwhelmed with intense emotions? Did you ever experience a shouting contest? So, when it comes to, yes, overwhelmed with intense emotions, tapos sa tendency, sisigaw ako, yes, kasi I'm diagnosed with both ADHD and bipolar type 2. So, yung comorbidity ko is yung bipolar type 2. So, yung illustration of how I can say na it's overwhelming with emotions, like, isipin mo para kang calm sea na wala ka na naramdamang galit, di ba? Wala, chill ka lang. Tapos, pag bigla ka nagalit, imagine mo, tsunami agad yung nakikita mo, hindi yung alon-alon lang na palaki. Hindi, tsunami agad yung makikita mo. So, ang first reaction ko talaga, most of the times really, I can't help it na sigaw talaga, ganun agad ako. So,
para lalo-lalo na kapag may sinasabi ako tapos ginagawa niya ulit, 'di ba? Pag kunwari may sinabi ako na wag ka muna nga alis at umalis siya, yon. Ganun ka agad yung reaction ko. Boom! Ganun agad yung reaction ko. Pero, parang ewan ko lang kay Hobby Parang, ano bang, ano mo dun? Pag gumagano na ako. Ayun, may, sabi ka nga, kung tinanong kung contest tayo dun sa pagsigaw. Ayun naman ang hindi namin ginagawa kasi may baby na rin kami. And, hindi ko talaga personally, gusto rin yun. I mean, hindi ko ano yun eh. Hindi ko type, I mean, hindi naman ako ganun na nagsisigawan tayo. Kasi panigurado hindi siya mananala sa akin eh. Or mag-uusap tayo ng ikaw sumigaw, sisigawan din kita. Ay, wag naman ganun. Hindi nga kasi ako ganun. Kung sumisigaw ka na, ikaw lang sumigaw. Bawal kayong sabay magalit, in Kasi short. nga, kung sumisigaw ka na, ba't kita papatulan ng pasigaw? So, kung gusto mong kung gusto mo tayo mag-uusap, sige, mag-usap tayo. And, kung may issue, pag-usapan. Yes. Kung ano yung naramdaman mo, okay. Ito yung naramdaman mo, kasi ganito. So, kadilimitan naman ako may mali. So, I accept. Tatanggap ko lang na ako yung may mali. Kalimitang may mali. Operating word kalimitan. So, alam nyo na guys, kung bakit kalimitan kayo may mali. Kasi, asa man. yun. Tanggapin na lang. Tanggapin na natin, mga lalaki, na akuin na natin yung pagkakamali natin. Kahit di na naman kasalanan. Nagiging issue pa natin yan eh. Issue pa yan. Huwag na natin iwasan. Tanggapin na lang natin. Kasi humaba yung diskusyon. Yeah. Pero yon shouting contest, hindi. Hindi, I mean... Hindi kami ganon. I'm not fan of that contest eh. Oo. Ano yon it's either... It's personality ko. Hindi mahilig manigaw. So, kung may couple na nagsisigawan, to release their emotion. To release their emotion eh. Mamaya siguro, iba dyan, nagsisigawan kasi kailangan ma-release din yung emotion ni guy aside kay girl. Pero, for me, tahimik akong tao eh. Pero yun na nga eh. Yun na nga yung nakakainis doon. Tahimik siyang tao. Kaya pag gusto ko siyang magsalita, hindi siya nagsasalita. Kasi nga, may statistics na at least ang kaya lang bigkasin ng lalaki at least 3,000 words. Hindi ako naniniwala doon. So, pag di na ako sasalita, kota na ako. Hindi yun, makina, kota sa printing. Parang printer lang, maximum 10,000 pages. Ganun ba? Pero ang babae, statistically, 10,000 words per day. 15,000. Parang di naman. Hindi ako yun, naniniwala doon. At least, Pag nagsasalita nga, So, kapag di ka pa tumigil ng gabi, inisip ko na lang, di pa to kote. Joke lang. Hindi, I mean, ganun talaga. I mean, may ADHD man o wala. Kung ang babae talagang may issue, they talk. Tread carefully, young man. They talk. They talk. Oh, they talk. Kung may ADHD, they talk and shout. Oh, sa amin. Kapag may ADHD and bipolar type 2. Oh, they talk and shout, they cry. And then they shout again. Minsan, they punch. Hindi ganun eh. Communication eh. It's our way of communication. Paano natin i-express sa sarili natin. Mga lalaki, oh. Ganun lang. So, okay na yun. Tapos na. Baka ganun yung zup. Friends na kayo na. Tamuan na. Diba? Kung kidlatan, no, wala na. Ibig sabihin. Bading na pala. Iba na yun. So, it's our way of communication. Pero sa akin nga, timing ang tao. So, kung sisigaw ka, ako sisigaw pa. Pag-usapan na lang natin. Kung ako yung mali, kalimitan naman lagi. So, magtanggapin na lang kaysa umaba pa yung away. Di naman matatapos eh. Kahit ipinpoint natin sino yung may kulang eh. Sino nagkulang eh. Kahit naman sabihin ikaw nagkulang, sasabihin mo pa rin naman Your sa akin. honor. Hindi ka naman nag-remind sa akin eh. I need a rebuttal. So, anong magagawa ko? Para matapos na yung tsunami, yan na lang. Pag-usapan na lang. Ano bang dapat gawin? Okay. Diba? Okay. Say sorry.
Mag-sorry na lang. Mag-sorry kung kailangan. Diba? Oo. Na kaysa maging intense pa yung emotion mo, imbes na tsunami lang, magiging ngawas flood pa, di ba? wag na, wag na paabuti sa ganon. May Okay. napapahiya na ako. Next question na. Oh, sige. Ito, hindi ko na hindi ko na ipopost isa, isa na lang naman. Has your husband ever called you lazy, tamad, burara, or makalat? Ito lang, guys. Subukan niya. I dare him na sabihin niya sa akin yon. Subukan niya. Pero hindi. Kidding aside, hindi siya ganong tipo ng tao. Hindi siya yung, oy, ang kalat mo naman, ang burara mo naman, gano'n. Tapos alam niya na gano'n yung condition ko. Hindi siya ganon. Naniniwala siya sa science, naniniwala siya sa diagnosis ko, naniniwala siya sa bipolar type 2. Okay, hindi siya yung mga tao diyan na hindi naniniwala sa gano'n. Naniniwala siya because he has witnessed din a couple dun sa church nila na ganun din yung sitwasyon nung babae. So, naniniwala siya, hindi siya yung parang iano niya ako na makalat. Kasi, mas makalat ka sa akin eh. And, Yun nga kasi din. ano nga, tulad nga kanina, hindi natin kailangan sabihin or isisi lagi sa kondisyon ni partner. Yung ganong, ano niya, lapses niya. Kumakalat, tamad. Baka may Yan pinagdadaanan. natin na, may mga ganun kasi, di ba? Like, daddy mo na, nakikita natin yung workshop niya na medyo magulo, tignan. Pero sinasabi niya nga lagi na, alam niya, ano yung tataputin niya. Mas na may kailangan siya. Alam niya, nandoon yun. Alam niya yung tools niya, nandito nakalagay. So, ba't ko Baka niya babaguhin? babaguhin. So, kung ako, sa'yo, yung approach ko, I let you know na makalat. Hahayaan kita na makita mo na makalat na or nare-realize mo naman eventually na ayun, ang kalat Actually, or mas makalat talaga siya sa akin, ang guys. daming ano, uy, inaano ko, ino-organize ko naman. Ilalagay ko sa isang tabi na, oh, ito lahat yon. Since ako yung nakatoka sa paglalaba ngayon, oh, kanino yung, nasaan yung mga labahan, nasaan yung mga damit natin. Pero kasi ako naman, hindi yung type ng ADHD ko, hindi yung maalat. Tawag dito. Hindi ko kayang maging unorganized kasi nga naglalaban na yung ADHD tsaka yung bipolar type 2 ko eh. So, meron din kasi akong side na pagiging perfectionist. Kailangan lahat may organization. So, hindi ko kaya yung maging sobrang makalat. Kaya hindi niya rin ako masabihan na sobrang makalat kasi alam niya eh. Alam niya Hindi na nga, alam niya I na mean, ito pag di ako busy, buong bahay nililinis ko, di ba? and I mean, may mga tendency kasi na alam mo sa sarili mo na may mga bagay ka na ilalagay mo sa ganyan. Ba't ko pakikialaman? Yes. Kasi nga, linagay mo siya doon. Oo. Sabihin natin, no, sa paningin ko, kalat yon, dapat linagay mo doon. Pero, for the sake of the conflict na hindi mangyari, hindi ko gagalawin. Kasi alam ko, Yeah. para sa'yo, point of view mo yun, na hindi makalat. Yes. Kasi may mga, baka yun eh, na may couple na, ito yung point of view nila, makalat to. And isipin din nila na tamad-tamad. Kasi hindi mailagay sa tamang, kung saan dinampot, doon din ilalagay. Pero may Yes. may isang tao naman na dinampot niya, kung saan niya ibinaba, doon lang. Pero point of view niya, may gagawin lang ako saglit, babalikan kita. Ngayon, kung yung bagay na yon dinampot ng isa, banalik sa pinagkuhanan, pagbalik niya doon, wala na yung bagay. So, hanapin niya. Doon Babalikan ako niya na naman. nagagalit din ng sobra pag pinagpakialaman. Nakakairita kung yung isang bagay na yun, ina-expect mo na nandun, pero wala na. Yeah. So, ikaw yun. Mhm. So, kung sasabihin kong makalat, tamad, edi, Subukan niya. ganun na naman yun. Conflict na naman yun. Kasi, sabi mo, hindi naman ako makalat, hindi naman ako tamad. And, you know, kung igigiit ko na, hindi, tamad ka, makalat ka.
Wala eh, di tayo Hindi mo magtutulungan. tinulungan yung partner mo, ibes na mag-improve siya Inano doon mo sa lang sinabi siya, mo. linabelan mo lang siya. Pangit yon. Huwag niyong Isisisi ipapractice mo, yun ah. isisisi mo rin kasi may ADHD. No! Oo, yan na naman tayo. ADHD na naman, di ba? You need to understand. You need to understand na though may ADHD, ah, may point of view. May sarili din silang point of view. Di, tsaka, di naman ADHD yung nasa birth certificate mo, di ba? Iba naman yung Hindi. pangalan mo. It's, So, it's a condition na nandun sila. Kumbaga, may kanya-kanya tayong tinutungtungan. So, nakatungtong ka dyan, ako dito nakatungtong. But still, hindi naman natin kailangan tignan na, kasi siya nandyan eh. Ako kasi nandito. yeah. But, meron tayong mga ways na pwede nating gawin para maintindihan sila Mm-mm. or maintindihan ka. Yep. Kasi kung di mo gagawin yon or hindi ko gagawin yon, conflict, Yeah. issue. Choose your battles, ika nga. And kung maging mature ka na intindihin mo siya, Yep. yun yung isa sa mga natutunan ko, syempre, na sa relationship natin, di naman, di naman tayo perfect eh. And it takes time talaga na paano natin maintindihan yung isa't isa. Yep. Kahit na sabihin mong, oh, yes, boyfriend, girlfriend, andyan na yan. Oo. Pero, syempre, ako, pinag-aaralan ko rin, or gusto ko ring pag-aralan, paano kaya approach ng hindi tayo nag-aaway, hindi tayo nagbabato ng masakit Oo. na salita. Pero yun naman ang hindi natin ginagawa, yung ungkatan ng past. Minsan Kasi lang. kasi nga, syempre, damage sa akin. Emotional, Emotional damage! Syempre, hindi nga physical eh, pero you're hurting each other in emotional. Mas Oo. mas silbihin natin mas nakaka-trauma. Oo. So, ang key takeaway doon, huwag niyong isisi yung relationship problems niyo sa ADHD lang. Kasi unang-una, hindi naman ADHD yung pangalan nating lahat, 'di ba? May kanya-kanya tayong pangalan. Pangalawa, we are a mixture of, I think almost everything. Hindi lang Hindi tayo ADHD. Hindi lang ADHD. I mean, It may be like 25% of you, o sabihin natin kung sobrang lala ng ADHD mo, 50% of you, but it's not 100% you. may iba ka pang personality. Yes. Na And hindi lang yun. as a human being, let's practice accountability. So when you and your loved one face conflict, wag naman sana na automatic mindset natin, kasi may ADHD ako eh. Hindi, it's a Hindi siya, complexity talaga. hindi siya tama. It's a complexity of your whole being na in ka. Yes. And as for me, yun yung tinanggap ko bilang boyfriend mo pa lang. Oh. Yun ka. And kung gusto kitang, kung paano kita tatanggapin, I need to accept kung ano yung mga lapses, ano yung mga differences natin. I need to deal it. Syempre, kung may mga ganong senaryo, kailangan ko ring tulungan yung sarili ko na intindihin ka. Yes. Aside sa'yo, syempre, hindi ko naman pwedeng sabihin na lagi na lang, paintindi mo kasi sa akin, na tulungan mo naman ako. Minsan, kailangan ko rin, maging lalaki na, kailangan, para sa girlfriend ko, iintindihin ko siya. Sino yung girlfriend mo? Ikaw, dati. Ex-boyfriend mo na. Ex-girlfriend mo na ako. Ex-boyfriend? Sino ka? Ex-girlfriend. Hindi, yun nga. Yun yung na-realize ko nun eh. And until na maging kasawa tayo, lalo't na-diagnose ka, alam mo yun, bilis lalong natulungan. Ayun. Ano yun? So, yun na yung close. Ito na yung last question muna for this series kasi napapahaba na. So, for sure naman may part 2. May part 2 tayong gagawin. Hindi lang ito. So, see you sa part 2 and meron pa kami mga ibang questions na sasagutin. So, Labs, wala ka munang dito. Wala ka munang talent fee. Wala na kailangan. Hindi na kailangan. Oh, picture niya muna. Kawang gawa. Waka! Malit na bagay. Yun naman tayo sa maliliit na bagay. Ikaw naman tumukang to. Malit na bagay.
Oh, di ikaw na gwapo. Di ikaw na. Ay, ang gwapo-gwapo mo. Oh, yun Ang na. cute-cute mo. Sige, sisingilin kita. Piso per hour po tayo dito, boss. Piso per hour. Nakakailang oras na ba tayo? Emotional damage. Wala pa. Pa isang oras. Sige na, bago pa mapunta sa kung saan sa to, babay na. Bye. Yun lang. Bye. Kasi parting remarks. Ito na yun. Ay, ito yung parting ways. Siyan, part 2. Yun na yung bloopers ko.